guys, good morning, good morning. Nandito tayo sa baba at magde-day off tayo ngayong araw. At dadalhin ko kayo sa sobremesa. Sa baba, guys. Dito, kung dito kayo galing sa Robinson's Place or Robinson's Road, dadalhin ko kayo dun sa sobremesa para makita nyo, guys. So yan. Galing ako dito sa building namin. Punta tayo dun sa sobremesa kung saan yung... Ay, dadaan ko pala kayo dun bago ako pupunta dun sa pwesto namin. Kung saan yung sabi nilang sikat na Mang Inasal. Nandun daw yung Mang Inasal. So, ayan. Nandito tayo sa Robinson's Road. Robinson's Road po tayo, ha. Tandaan nyo, Robinson's Road. Yan, lalakarin lang. Nandito tayo sa Robinson's Road. Ayan. Ayan, guys. Tapos, daan tayo dito sa escalator. Good morning everyone. Good morning everyone. Welcome back to my channel. And this is Net Vlogs. Sana po, guys, suportahan nyo ang ating vlogs para lalaki po ang ating subscribers. Ngayon po ay day off ko. Ayan. Madam po ako ngayon. Ayan, ganda ng outfit. Punta po ako ngayon sa sa pwesto namin dun sa HSBC. Pero ngayon idadaan ko muna kayo sa diyan sa may sinasabi nilang sikat na Mang Inasal dito sa Hong Kong. Yan, sundan niyo lang ako, guys, ha. Nga pala, guys, yung mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong, mag-apply na po kayo lalo na sa mga edad 30 plus. Kasi yung malapit na mag 40 pala. Kasi yung kapag habang tumatagal, guys, na hindi kayo nag-a-apply, na nag-aantay kayo ng oras, mahirap po, guys, mag-apply kapag habang tumatagal, lalo na kapag 40 na kayo, kailangan mag-apply na kayo. Huwag nyo nang antayin na ipagpabukas or next year, parang ganun. Kasi the more na nag-aantay pa kayo or ipagpapabukas nyo pa o ipepending-pending nyo pa, nadadagdagan, guys, ang ang edad nyo. Kasi ang mostly talaga na tinatanggap dito sa sa Hong Kong, ang edad is 38 years old. Ang age limit. Pero meron ding 40 na tumatanggap, pero bihira na naamo yun na tumatanggap. Kasi minsan ayaw nila yung ganun, yung masyadong maedad na. Siguro sa mga ibang bansa, pwede pang mag-apply. So, andito tayo, guys, sa lawang escalator. Ito, pangalawang escalator na tayo. Yan. Yung mga kalapati, oh. May mga kalapati dito. Malamig ngayon, ah. Nung mga nakaraang araw, hindi siya malamig. Medyo mainit-init. Ngayon, medyo malamig kasi siya, mahangin. Ang pag-abroad, guys, ay hindi pag nag-abroad ka, kailangan desidido ka. Kasi ang dami ditong nate-terminate.
Ang daming nagbe-break kasi nga ang hirap daw ng trabaho dito sa Hong Kong. Totoo nga naman yun. Pero swertehan lang din kung mabait ang amo mo. Swerte mo. Kasi merong amo talaga na maldita. Kahit naman sa ang lugar yan, meron. Pero ang kagandahan dito kasi sa Hong Kong guys, is yung walang nare-rape. Meron mang nasasaktan or nababastos ganun. Pero nagagawa nila ng ng paraan kasi ang gobyerno dito guys ay patas. Ang pulis ba kapag halimbawa na meron kang ebidensya tungkol sa amo mo, mananalo ka, sigurado 'yan na na mabibigyan ka ng hustisya. Marami na ring nagkakaso dito na amo, nag-aantay ng ng hearing mga ganun. Tapos minsan nananalo si kabayan, binabayaran ng amo. Ganun lang guys, kasimple. Basta meron kayong ebidensya talaga. Yun, kasi ang kagandahan dito yun talaga patas. Kahit na hindi ka taga dito, kung meron kang ebidensya talaga, mananalo ka guys. Yun po yung tandaan nyo pag nandito kayo sa Hong Kong. Ewan ko lang sa ibang bansa. Kasi 'di ba may mga ibang bansa na hinahayaan lang yung katulong porket ba na hindi tayo taga dun sa bansa nila, pinapayagan na nila yung yung magkakasala na hindi mabigyan ng hustisya, 'di ba? Kaya dito na tayo sa pangatlong escalator. Yan, pangatlong escalator na guys. Diba, ang daming escalator. Ipakita ko sa inyo dun sa baba yung mga escalator pa na dadaanan natin. Ipakita ko sa inyo, tingnan nyo. Maraming escalator yan. Ayun o. Yan, escalator lahat yan. 1, ito. Pang-4, pang-5, pang-6, 7, 8, 9, 10, pang-10 yung doon. Yan o, escalator. Yan, escalator yan. Escalator. Yan. Tara guys, baba tayo. Ayan, escalator. Malamig yung hangin. Malapit na tayo sa Seymour. Ay, sa Seymour. Sa Sobremesa. Sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong, kailangan meron na kayong, bago kayo pupunta ng agency, meron na kayong passport. Tapos, meron kayong mga valid ID. Tapos, dapat meron na kayong, kasi yung ibang agency, magpapagawa sila ng video, yung introduction video. O, kailangan nyo din yun. Yung magpapakilala kayo, ganun. Magpakilala kayo, tapos konti lang naman. Tapos yung experience nyo, yung pangalan,
Ang importante lang dyan, yung magpakilala kayo, yung pangalan, tapos yung age nyo, tapos kung married kayo, tapos o kung may anak kayo. Tapos susunod na yung experience nyo na lang. Dapat specific guys na sabihin nyo yung experience nyo kasi kailangan nilang marinig yun, yung mga ginagawa nyo sa bahay. Halimbawa, naglilinis kayo ng banyo, nagbabacuum, parang ganun guys. So nandito na tayo sa pang-10 escalator guys. Dito na tayo sa pang-10 na escalator. Mula dun sa sa lugar ng amo ko hanggang dito, pang-10 escalator na tayo guys. Ito, pang-10 na tong pataas. Ayan, tiis lang ang buhay. Siyempre, alam nyo na. Ito, kapag halimbawa na nandito na kayo sa pang-10 escalator, makikita nyo dito yung ito yung billboard na yan. Ayan yung billboard. Ito yung billboard. Yan, makikita nyo yung billboard na yan. Bababa na kayo dyan. Dyan kayo bababa. Dito. Pang-10 escalator. Tapos, ayan yung pataas pababa. Bababa kayo dyan. Tapos maglakad kayo papunta doon. Yeah, ba, diba bababa kayo dyan sa hagdan. Maglakad kayo papunta doon. Tapos may makikita kayong 7-Eleven. Ayun, 7-Eleven yun. Yan, 7-Eleven. Pag nakita nyo yan, papasok kayo dyan. Papasok kayo dyan sa lugar na yan. Sandali, dalhin ko kayo. O sige, bababa ulit tayo dito, 'di ba, sa pang-10 escalator pag galing ng pag galing ng ano ba tawag dun? Pag galing tayo ng Robinson's Road. Ayan. So dito tayo sa Shelley Street. Shelley Street. Ayan. Tapos dito tayo sa baba. Dalhin ko kayo dun para mas maganda para makita nyo. So, bababa tayo dito. Dun tayo nanggaling kanina. Sa taas. Tapos bumaba ako dito. Punta tayo dun. Sige, para ipakita ko sa inyo kung saan yung sobremesa. Yun yung sikat na sinasabi nila na mang-inasal dito sa Hong Kong guys. Yan. Ang guys, nagastos ko pala nung galing ako ng Singapore. Kasi nag 1 year ako ng Singapore last 2022, 23. Parang lang 1K mga ganun, 1,000 or 1,100 mga ganun lang. Estimated ko kasi nagbayad ako ng 500 dun sa medical. Tapos nagbayad din ako ng 200 yata sa 200 sa anong ba yun yung binayaran ko na 200. Basta yun, may 200 akong binayaran, tapos yung 100 meron din. May binayaran din akong 100. Tapos nung nandito na ako sa Hong Kong, yung first month ko na salary, binawasan. Balik kinuha ng agency yung kinuha ng agency yung 10% nun. So ang sahod ko is 4,700 plus pa. Kasi ngayon 4,800 plus na ngayon. Kasi every year yan tumataas yung sahod dito. Tapos nagbigay ako ng 470 yata yun. Yun, basta 470 yung binayaran ko kasi 10% nga nung sahod. So nandito na tayo sa 7-Eleven, yan sinasabi ko guys. Tapos liliko tayong ganon. Yan, liliko tayo dito pataas, hindi pababa kasi may pababa, may pataas. To, dito tayo sa taas. Pag nandun na kayo sa bungad pa lang ng 7-Eleven, makikita nyo na guys yung sobremesa. Yan na siya. Sobremesa. Dito yun.
So, ito siya. Sobremesa. Yan. Magbubukas daw ito nung pag ano eh. Mga 3 p.m. Ayan, sobremesa. Ang dami mga nagtitinda din dito, oh. Yan, oh. Mga ukay-ukay. So, babalik na tayo dun. Dito, baba ulit tayo. Yan, oh. Ang daming mga binibenta. Kung ano-anong binibentang anek-anek. Kung mahilig ka mag-ukay-ukay, pwede ka rin dito mag-ukay, guys. Mag-ukay kapag Sunday. Pero kapag pupunta ako ng market kasi, nadadaanan ko to everyday. Everyday ako nagmamarket. Tiis lang, guys, yung yung magtrabaho dito sa ibang bansa. Hindi pwedeng reklamo ng reklamo. Walang mapapala sa ganyan. Tsaka wag isisi sa pinakamataas sa atin ang kahirapan. Tayo din naman yung gumagawa ng kahirapan, guys. Wag tayong magsisi ng kung sino-sino. Kung sa mga presidente, kahit sinong uupo dyan, wag tayong manisi, guys. Kasi yan talaga yung yan na talaga yung kinagisnan natin, yung mahirap. Kaya tayo yung gumagawa ng paraan para maanuhan natin yung hirap na yan. Ayan, guys, ang daming paninda, oh. Oh, may mga bag. Ang daming anik-anik, oh. Oh. May mga pa dyan, oh. Tapos may coffee. Ayan. Ang ganda naman, oh. Tingin pa tayo dito. Marami pa, guys. So, daming ukay-ukay, oh. Yan, may mga ukay-ukay sila. May mga bag. May sapatos siya. Meron din mga bumibili ng mga insekto. May mga nabili din ng mga inchik. Karamihan din dito, insect din yung bumibili, eh. May binibentang towel. May mga sapatos. Swiss. And then, so, ayan, guys. Basta diretsuhin nyo lang to. Tapos liliko kayo dun, banda dun. Liko kayong pa ganun. So, dito na ako sa market, guys. Diyan ako nagmamarket. Ayan, dyan. Yan sa mga gulay-gulayan na yan. Tapos, dito din ako bumibili ng mga karne. Kung halimbawa gusto ko ng fresh. Ayan, may karne po dyan, guys. Ayan. Ayan, karnehan po yan. Tapos, kung gusto mo naman ng frozen, dyan ka lang sa may frozen. Yan, frozen po yan. Tapos, may mga isda din. Isda na fresh. Ayan. Fresh na isda. Tapos, minsan, dito din ako nabili ng mga gulay. Diyan papasok. Diyan, guys. Papasok dyan. Yan, dyan din ako nabili. Tingnan ko akong nagtitinda yung bili nga pala ako ng prutas namin. Para meron akong minsan dito ako nabili sa may minsan dyan ako nabili kapag gusto kong bumili ng mga pang salad nila amo. Yun, dyan ako nabili, guys.
So, hello guys, nandito ako sa market ngayon. Dinaanan muna natin yung sobremesa. Sabay paliwanag na rin kung sino yung gusto mag-apply dito guys. Sa mga gusto mag-apply, panoorin nyo po yung yung video ko dyan sa baba. Scroll nyo lang po para makita nyo po yung yung video kung saan po yung agency ko at saka kung magkano yung ginastos ko, mga ganun po. So, nabili ng aming yan. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko. Kung saging naman, mahal naman yung saging. Ay, ito, 15. Ito na lang yata. 2, 4, 6, 8. Yan, 15 ito guys. So, maliliit. 2, 4, 6, 8. 13 din yan. Hello, good morning. Ay, wala pala dito. So, bibili ako ng prutas. Yung orange. Tapos saging. This one. 15. Ilan ba kami? Hindi ko alam kung ilan kami. 15 tapos 8. Marami yata kami. 2, 4, 6. Natin kung maganda siya kasi minsan hindi siya maganda eh. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh, shit ito. Four, six, seven, 13, ito 15. Dagdagan ko pa. Kasi baka mamaya kulang sa amin eh. Yan. Bali, 7 itong 3 piraso. Tapos 15 ito. Oh, 'di ba? Saan ka pa? Eh, hindi tayo mareklamo dito kasi hindi lang diyan sa Pinas nagtataasan, pati dito din sa ibang bansa, guys. This one pa niya. Yeah, this one only. So, wait. So, ayan, nakapagbayad na tayo at babalik na tayo dun sa pwesto. Dun tayo guys sa pwesto namin. Dun talaga kami. Dito din ako minsan nabili guys. Yan, daming prutas. Yan yung ukay kanina oh. Yung sinabi ko sa inyo. Yan guys. Pupunta na tayo. Sis, nakabukas yung bag mo. Bukas? Ayaw nga yung pera. May pera pa naman. So, nandito na tayo guys. Pupunta na tayo sa pwesto natin sa HSBC. Diyan ako nang galing. Tapos meron yung mga prutas dyan. So, dyan tayo nang galing kanina sa daan. Ay, yung footbridge na yan, karugtong pa niya yung yung kanina na binabaan natin. So, nandito na tayo. Papunta na tayo, guys. Dami pong dala, oh. Ay, nako, ang hirap talaga maging kunyang. Ang kunyang po ay katulong. Ibig sabihin dito sa Hong Kong, kunyang. Ayan. Pag may marinig kayong kunyang, katulong. Ibig sabihin. Minsan din kapag nagmamarket,
Minsan guys, kapag nagmamarket naman ako, dumidiretso na ako dyan sa Central. Kasi malapit lang. Kung halimbawa wala akong load, or may gusto akong bilhin na Philippine food, mga ganun, pupunta lang ako sa Central. Kasi maano lang naman, malapit lang. So kapag everyday off ko, hindi na ako namamasahe kasi naglalakad na lang ako. Sayang din naman yung pamasahe kasi mahal na ngayon yung pamasahe, hindi tulad dati. Sa mga hindi pa nakakaalam guys, 2015 pa lang nandito na ako. So ano na tayo, 8 years na dito, 1 year sa Singapore. Nag-try lang naman ako sa Singapore nung 2022 to 2023 kasi nung umuwi ako nung 2021, kasi ang balak ko talaga nung na yun, 2021 nung umuwi ako, for good na ako. Tapos nagnegosyo ako sa Pilipinas. Mga ilang buwan pa lang, siguro mga 7 months, mga ganun, wala na, nabankrupt na yung yung negosyo ko kasi ang daming utang. Siyempre mahirap din na konti yung puhunan mo kasi kapag naubos, wala ka na talagang pangpalit sa mga umutang, lalo na kapag hindi nagbayad guys. Ang negosyo ko pala sa Pilipinas nung umuwi ako is bigasan, tindahan, talipapa. Nagtitinda din ako ng mga karne, mga isda, mga gulay, tapos frozen din, ganun. Tapos yun, nung ilang buwan, siguro mga 7 months, ganun, na bankrupt. Ang ginawa ko, nagdesisyon ulit ako na bago maubos yung pera ko, nagdesisyon ako ulit na aalis ibang bansa. Kaso lang nung time na yun is pandemic. Kaya lang, nung mag-a-apply na ulit ako dito, kasi nga nag-for good na ako, nakaban pa yung Pilipinas. Kasi nga that time, maraming mga nagkasakit dahil dyan sa sakit na yan, sa kumakalat na virus noon. Tapos, nag-apply ako, sinubukan ko nag-apply sa Singapore. So, nag-apply ako ng February. Nag-apply ko ng February 14, eksakto. Pumunta ako ng agency. Tapos, nakaalis ako ng May. Dapat April ako magfa-flight ng time na yun, aalis. Kaso lang nakiusap ako dun sa agent ko na kahit sana May, pagkatapos na lang ng botohan ng election guys, kasi may election ng time na yun sa mga presidente noong 2022. Tapos 2022, oo. Tapos ngayon, yun na, sabi ng agency, okay. So, after ng May 10, kasi May 10 yung yung election, na ako guys, pumunta na ako sa agency. Tapos, nag-flight ako nag-stay ako sa agency ng 9 days. Bali sa accommodation nila, pero may bayad yun. 150 yata, 150 yung isang araw. Ngayon, at siyempre sa inyo pa rin yung pagkain guys. Tapos ngayon, nag-stay ako doon nung 19, diba 10, tapos 9 siyam, nung 19, nag-flight na ako papuntang Singapore. So yun. So 2022. Tapos, naka 1 year ako ng 2023 ng May. July naman, nagpaalam na ako kay amo. Anong January ng 2023, nagpaalam na ako kay amo na hindi ko natatapos yung yung kontrata ko doon.
Na syempre, alam mo na, gumawa na ako ng paraan na yun. Tapos, July, umuwi na ako. So, ibig sabihin, isang taon mahigit ako dun sa Singapore. Yun. Ang ayaw ko lang dun yung salary deduction kasi habang nagtatrabaho ka, wala kang sahod. Masakit sa, yun, kalamnan, hindi joke. Masakit yun sa guys, sa puso. Kaya yun yung nangyari. So, malapit na ako guys sa pwesto namin. Dito pala sa Hong Kong guys, hindi ka na pwedeng mag-jaywalk. Kasi pag naaktuhan ka ng mga lispo, kulong ka. Tapos magbabayad ka pa. Ayan. Kaya kailangan, pag nasa ibang bansa ka, yung ugali mo sa Pilipinas na mga hindi ka nais-nais, wag mo nang dalhin sa ibang bansa. No? Kaya, hanggang dito na lang guys, at salamat sa pakikinig sa aking istorya at sa pagsubaybay sa aking video. Maraming salamat at inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel at mag-like guys. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.